Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay News PH. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni News PH, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay News PH. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Naku, bumubuhos ang panawagan ng resign. Ayon, bago natin simulan, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses na maririnig nyo at bibigyan natin ng reaksyon. Siyempre, walang iba kundi si Sir Mike Abe. Ayan bisita kayo sa channel ni Sir Mike Abe. Ayan, yung Mike Abe Opinions. And kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, siyempre mag-subscribe na din kayo kay Sir Mike Abe. Pagpatuloy natin. Huwagang tanggalin. Dalawa'y ganyan mag-resign daw o tanggalin sa Senado. Ayan na. Hindi ko ganun kadali yan. Yung resign at saka po yung tanggalin. Hindi ganun kadali. Pero hindi mo masisi ang taong bayan dahil hindi lang ho resign o tanggalin ang panawagan. Marami sa mga nabasa kong comments dito sa channel, nabasa yung ibang social media at saka sa mass media. Galit ho ang mga tao. Nagsisisi. Pinagre-resign na, nagsisisi pa sila dahil kanilang ibinoto. Naku. Maraming nagsisisi at naiboto nila si Senator Robin Padilla. Ayun marami nang nagsisising mga Pilipino dahil naiboto nila si Binoy. Yung mga sinasabi niya kasi parang hindi maganda. No, may question siya siguro sa sarili niya, maganda 'yung sinasabi niya, no, tungkol sa ayaw niya ng may US dito. Parang naiisip nga nung iba ng kalahatan na pumapabor siya sa China. Sana nakikita din naman ni Binoy ni Senator Binoy. Ayan. Kung ano yung ginagawa sa atin ng China, siguro alam niya din naman 'yun. Yung ginawa na hindi siya ang dating niya, hindi siya maka Pilipino, maka China siya. At alam pa niyo, naglabasan na 'yung mga video na siguro mamaya o isang araw ipakita ko sa inyo. Mga 1 year ago yata yun o kung ilang buwan na naging guest speaker siya ng Chinese community. Abay, kanya pang pinagyayabang doon na 65% daw ng mga Pilipino ay may lahing Chinese. Totoo ba yun? Apo? At mahal na mahal talaga niya Chinese. Talagang may pinanguhugutan niya ay Chinese community. Dapat Filipino community. Dapat Pilipino ang kanyang panggagalingan. Pinanguhugutan kasi elected senator siya. So ito po yun. Resignation o tanggalin at yung ibang away nagsisisi. So parang pinagmamalaki ni Binoy lagi yung mga Chinese, parang mas pumapabor siya doon. Ayan, kaya naman pala. Pero sa totoo lang, Senator Robin no, kung nakikita mo naman siguro yung ginagawa sa atin ng China, no, pwede mo itanong sa kanila kung bakit ganun sila sa atin. 'Di ba? Hindi katulad ng US, hindi naman nila tayo ginaganyan. Sa halip, talagang yung pagkakaibigan natin sa kanila is pinapahalagahan nila. Tayo, nakikipagkaibigan tayo sa China. Yan, sige, nakipag-usap sila. Pero anong ginagawa sa atin? Sarili nating kaibigan, mantakin mo. Nilalaglag tayo. Yan ba yung dapat pagkatiwalaan? Siguro ikaw nagtitiwala ka sa kanila. Ikaw yan no? Na nangyayari ito. Alam nyo, bilang background pa bago yan, until na wala pong senador na kumampi sa kanya. Ni isang senador walang kumampi sa kanya. Lalo nang magsalita si Senate President Nick Zubiri. Mabuti nga ito si Senator Zubiri dahil siya ang Senado, Senate President, kanya agad kinontra yung sinasabi ni yung pag-question ito yung si Padilla doon sa issue ng yung presensya ng Amerika. At least, nakontrol ni Zubiri. Kasi kung si Zubiri, Senate President, siya yung ama ng Senado. Kung hindi siya nagsalita ng pagkontra kay Padilla, baka maisip ng taong bayan na ang buong Senado gano'n. Kasi Senator si Padilla. So dahil at saka walang papabor kay Senator Robin doon sa sinasabi niya. Kasi alam naman nila lahat kung ano ang ginagawa ng China sa atin At saka kailangan naman talaga natin ng US. Kahit anong gawin natin, kahit bali-baliktarin natin yung mundo. Hindi pa naman tayo ganun kalakas di ba pag may sumugod sa atin, paano tayo? Anong gagawin natin? Anong ipanglalaban natin? 'Di ba? Dehado tayo. Kumbaga merong China, malaking bansa yan. Tapos wag naman sana mga katunay na gerahin tayo o gusto nila tayong sakupin o ganyan. Kailangan natin ng masasandalan, yung sandigan, kumbaga yung rest back, no? Yun ang kailangan natin diyan yung magtatanggol din sa atin na malakas ding bansa.
So sino pa ba ang dapat nating tawagan o hinga ng tulong kundi yung kaibigan talaga natin since day one? Dahil ang US, kaibigan talaga natin yan since day one. Tumutulong sila sa atin. Lagi. So doon tayo may tiwala. Kung mangyari man yung hindi lang sa China o sugurin tayo ng iba, kaya ba natin? Ang Pilipino, uulitin ko, matatapang. Pero kung sa kagamitan natin, medyo kulang pa tayo. Yun ang kailangan natin pagandahin, palakihin, no? Bigyan ng sapat na pondo para gumanda. Pero sa ngayon, wala pa. Kailangan natin ng tulong ng iba na nagbibigay naman talaga ng tulong sa atin. At humihingi din naman lang tayo ng tulong, syempre, doon din sa kaibigan natin. Hindi naman tayo nagmamakaawa na humingi na, tutulungan nyo kami, parang awa nyo na. Diba? Ang Amerika kasi kaibigan na natin matagal na. Ang China, ngayon lang yan. Ikaw ba magtitiwala ka sa magtitiwala ka sa bago mong kaibigan? Siyempre, doon ka magtitiwala sa dati mong kaibigan. Kumbaga, best friend na natin yung Amerika eh. Nakakapaghinga ka sa kanila ng problema, parang ganyan yan. Saan ka magtitiwala? Saan ka hihinga ng problema mo? Doon sa kaibigan mong matagal mo nang kasama? O doon sa kaibigan mong bago mong kakilala na hindi mo pa alam yung ugali? Pero pinakita na ng China ugali nila eh, no? Agad. Ako yung tingin ko yung hitsura ni Zubiri na nakapolo lang, na hindi walang Amerikano, walang tayo. Mukhang nung madinig niya yung hearing, nagmadali siya nagpunta ng Senado at nagpunta sa hearing at kanyang kinontra agad. Di ba ang galing? Yun po yung nakita kong galaw ni Senate President eh. Nakita niyo yung suot niya, naka-light blue siya. Ano ba yung mga pal dito na ang kanyang pagbigla siya nagsalita doon, parang nag-speech na siya sa public hearing at kanyang tahasang kinukontra. Yan naman po si itong si Padilla. Kaya ko nakontrol ka agad ng Senado. Mali yan. Hindi tama yan. Ito yung tama. Kailangan natin ang presensya ng Amerika. Kailangan natin ang mga kalyadong bansa sa buong mundo sa ginagawa sa atin ng China. So, na-establish ngayon kaagad ni Senate President Zubiri sa mamamayang Pilipino at sa buong mundo. Ang Senado, hindi ganun ang posisyon. Hindi katulad ng gusto ni Padilla. Ang Senado ay naniniwala na meron tayong karapatan. Dapat makipag-alyado tayo sa malaking mga bansa. Yun ang na-establish na agad. Kaya dumami ang galit kay Senator Padilla. Kaya nga ang panawagang resign or tanggalin at nagsisisi sila at bakit kanyang ibinoto. Yun ang matindi. Okay. Yung pong pagtanggal, hindi po ganun kadali. Actually, wala pang senador na natatanggal sa kasaysayan ko. Ako nagkakamali po ako kasi sana po, pero sa akin, abot ng ating kaalaman, wala pa akong senador na nabalita ang tinanggalin. Nag-resign. Pero, yan si Senator Zubiri. Nag-resign yan eh. Nung naakusahan siya ay nagdaya ng eleksyon ng Pimentel, delikadesa, nag-resign siya. Bihira yan, on record yun. Siya yung unang-unang senador na gumawa ng kasaysayang nag-resign sa Senado. Kaya nung nakakuha ng simpati sa tao, nung tumakbo. Ang hirap kaya nasa posisyon ka na tapos magre-resign ka. Ang daming nangangarap na magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Lalo na yan at maganda, no? Senador ka. Isa sa mataas na posisyon yan. Tapos magre-resign ka na lang, 'di ba? 'Yun ang nakakabilib eh. No? Mas importante sa iyo yung yung dignidad. 'Di ba? Kung ikaw may binabato sa yung hindi maganda, talagang gusto nila pababain ka dahil sa hindi mo magandang ginagawa. No, kahit hindi mo naman ginagawa, aminin mo 'yung pagkakamali mo. Kung talagang pinipilit nila mag-resign ka, kung bababa ka talaga, di bumaba. Mas ipakita mo sa kanila, no, sige. Gagawin ko 'yan kung 'yan ang kagustuhan nyo. Pero bihira ang katulad ni Mig Zubiri na senador na bumaba sa pwesto niya, nag-resign. Nakakahinayang kasi yan sa iba. Takil mo, matagal mong pinangarap, matagal mong pinagugulan ng oras, 'di ba? Para makuha mo yung posisyon na yan. Tapos nandiyadyaan ka na, tapos magkakaroon ka ng problema, tapos pinagre-resign ka ng mga tao. Malamang hindi mo gawin. Talagang bihira lang talaga yung mga politiko na katulad ni Senator Mig Zubiri. Senator Nanado. Yun po yun. Yun ang Senator Zubiri. Ngayon, yung pagtanggal wala pa po. Kasi yung pagtanggal po ay dadaan yan sa malawak na proseso. Dadaan sa Ethics Committee yan. Pag napatunayan ng Ethics Committee na may problema sa kalat, parang yung Tebes. Diba, dumaan sa committee, nag-suspend, sinuspend him, 2 beses, ganun. Tapos hindi pa rin siya pumasok, tinanggal siya sa Kongreso. Iba naman yung kay Tebes. Ito kay Senator Padilla, wala namang nagreklamo sa Ethics Committee siya. So, hindi siya pwedeng tanggalin kung hindi dumaan sa Ethics Committee o pagdisiplina. Hindi siya pwede at ganun kadaling tanggalin. Yung resign, madali. Delikadesa lang yan. Prinsipyo, delikadesa. Kung mayroong prinsipyo at delikadesa number 1. Pwedeng gawin yan on the spot anytime ni Senator Padilla. Kung siya ay tatanggap ng pagkakamali, magsusore siya at aaminin niya na siya talaga nagkamali bilang senador, yung pagre-resign,
Kaya niyang gawin yan. Isa yun sa opsyon. Pwede niyang gawin. Walang pwedeng makapigil sa isang senador o kahit anong posisyon sa pamahalaan kung gusto mo mag-resign. Yung pagtanggal, mahabang proseso. Malabo yun. Pero yung pagre-resign, delikadesa lang. Madaling gawin. Delikadesa. Well, yun ang iso ng Yun ang pagsisisi importante. ng mga butante, bakit nila binoto? Yun ang mabigat. Senator Padilla, mabigat yun. May nagsisisi na sa'yo. Hindi, yung iba nga, hindi lang nagsisisi. Ayaw ka ng tawaging senador. Kaya ako naman, tinatawag pa rin kitang senador kasi ikaw naman ay elected senador. Tayo magagawa. Nanumpa ka sa saligang batas na ikaw ay senador. So kahit nagalit ang mga tao, kahit hindi kita ibinoto, dahil hindi naman talaga tayo buboto kahit kailan. At naman tayo buboto, ako marunong akong talagang ako, lagi akong talo sa eleksyon dahil kung binuboto ko, matitino talaga eh. O kahit hindi kita ibinoto, tandaan mo ito, senador, at doon sa mga kaibigan niya. Si Senator Padilla, hindi ko talaga binoto niya. Nirekta na kagad ni Sir Mike, no? Hindi Pero, until now, tinatawag ko siyang senador, bilang respeto. respeto, yan. Sa saligang batas na siya, senador ng Republika. Institusyon ang pinag-uusapan dito. Nire-respeto ko pa rin siya. Senador pa rin ang tawag ko sa kanya. Pero yung kanyang mga sinabi talagang sablay na sablay. Sablay na sablay. Kaya yung issue ng resign, madaling gawin kung gugustuhin mo, delikadesa lang. At alam mo ba kaya lumalakas ng resign? Alam niyo si Senator Padilla, Reserve Army yan. Alam ba yung Reserve Army, nanunumpa din yan sa alituntunin ng ating saligang batas at ng ating mga sundalo hanggang sa uling patak ng dugo. Di paglalaban mo. Diba? Ang bansa nang mamatay ng dahil sa iyo. Yan po yung ng military. Nanumpa ang mga Reserve Army yan. Tapos, ang kanyang mga statement against ang forces, against Chief of Staff, against Department of National Defense Secretary, at against din or malayo sa posisyon ng Commander-in-Chief. Ang mga reserve military, under yan ng Commander-in-Chief. Sino ba ang Commander-in-Chief? Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dahil ang reserve ka nga anytime na magkaroon ng crisis o pangailangan ng Estado o military, bilang reserve ka, tatawagin ka. Halimbawa, may malaking rebellion sa buong bansa. May mananakop sa ating bansa. Ang reserve, pinag-duty yan. Mandatory mag-duty ka. O, ganyan yung mga reserve eh. Tutulong ka sa armed forces kasi reserve ka. So, ang boss mo, ang Commander-in-Chief, ang Pangulo. Chief of Staff, Department of National Defense Secretary. Yun eh. Tapos ang sinasabi mo, Senador, napaklayo sa posisyon ng Commander-in-Chief ng Armed Forces at ng Department of National Defense. Isa yan sa hindi mo alam. Kaya nga, panawagan ng tao, matitino, Pilipino. Maraming matitinong Pilipino ang kailang panawagan, resign at pagsisisi dahil marami kang violation. Paglabag yan sa pagiging reserve mo as military. Malayo sa paninindigan ng isang elected senador na parang anti-government, pro-China na siyang kalaban ng Pilipino, ng Estado. Parang ang sama nun, no? Talagang pinagre-resign ka, maraming taong gustong magpababa sa'yo dahil doon sa sinabi mong ganun na yun. Kasi dapat pinag-iisipan mo ng 10 beses lahat ng sasabihin mo bago mo ibuga eh. No, isang pagkakamali mo lang talaga dyan sa Senado, magsalita ka lang talaga na hindi maganda dyan sa pandinig. Nako, lalo na't kontra sa yung syempre tayo, yung lalo na masasabi mo is hindi maganda ang tono. Kumbaga kung sintonado ka sa mga isasabihin mo dyan. Lalo na yung pagtatanggol mo na lalo na yung gusto mong sabihin na ang US gusto mo wala dito. No, hindi natin kailangan. Wow, ang daming pagkakamali. Kaya, ang resignation na panawagan, dinajustify ko lang. Okay? Pinapaliwanag ko lang na yung panawagan ng mga taong mag-resign ka, balik yun. Huwag mo kung magagalit. Eh, problema kasi, ito yung malungkot. Malabong mangyari yun. Di ba binanggit na sa inyo kahapon, nagtutuwa na rin sa ibang social media. KSP raw, ang mga bumabanat sa kanya. Kung ano mag-resign, malabo. At hanggang ngayon, hindi siya nag-sorry. Hanggang ngayon, hindi niya binago yung statement. Pinaninindigan pa niya. At sinabi nga niya, KSP ang mga bumabanat sa amin. Yun ang sabi. KSP. So malabo siyang mag-resign as senador. Hindi bababayan. Malabo din siyang mag-resign as Reserve Army. Yan. Hindi bababayan. Pero sa susunod na eleksyon, ano kaya ang magiging resulta niya? Yung senador na ibinoto. Ako hindi ko binoto yan. Pero ang tawag ko sa kanya, senador pa rin. Kasi di pa siya nag-resign eh. At saka, yun ang kanyang posisyon. Respeto lang. Nire-respeto ko yung institusyon. Importante yun. Yung posisyon ang mahalaga sa tao. Ano at sa akin? Ha? Para sa akin, ang posisyon ang mahalaga. Kung walang kwenta yung nakaposisyon, pero respeto ko yung posisyon. Yung posisyon, yun ang institusyon. Yun ang ating pag-aari. Parang presidente, kung wala kang tiwala sa presidente, respeto mo yung posisyon as president. Kasi yung presidente, yung posisyon yun, yung ipag-aari natin, institusyon yun.
Kaya si Padilla, kahit hindi ko binoto, kaya sinasabi sa senador, kasi yung kanyang posisyon ay senador at yung senado, institusyon, napakataas na posisyon sa pamahalaan. Ayun. Pero yung panawagang resign, hindi ko kukontrahin yun. Karapatan ninyo yun. Yung sinasabi nyo, nagsisisi na kayo, hindi ko rin kukontrahin yun. Karapatan ninyo. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay News PH at syempre natunghayan din natin ang boses na yon. Walang iba kundi kay Sir Mike Abe na binigyan natin ng reaksyon. Ayan, kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito sa video na binigyan natin ng reaksyon ngayon? About Senator Robin na naman, talagang maraming gusto nang magpababa sa kanya. Pero talagang hindi yan bababa. Sigurado yan. Pero hihintayin na lang talaga yung susunod na eleksyon kung tatakbo siya, kung mananalo ba siya o hindi. No? Kung ako sa kanya, bumawi na lang siya. No? Kahit ngayong nasa katungkulan pa siya. Dahil kung patuloy pa rin yung gagawin niya na ganyan, baka masira yung record niya bilang senador. At sa susunod na eleksyon, baka umalago-alagwa na. Siyempre. Pero sa pagiging artista naman si Senator Robin is napakagaling naman talaga. Kahit ako, lahat naman tayo, nanonood tayo ng pelikula niya ni Senator Robin, di ba? Dati, lalo na yung mga astig-astig sa atin, talagang si Senator Robin ang iniidolo. Pero sa politika, medyo ibang usapan talaga. No? Kayo mga katunay, comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.